kung meron kang scalar sa labas, apply mo lang siya as distributive property lang. Then ayun na. So for example, mag-simplify. Basta marunong ka mag-integers ng rules of signs. May gets mo to? So let's say meron tayo number 1. Basic muna. Actually basic nga ito eh. So meron tayong 2 by 2 na matrix. Tapos meron tayong scalar na negative 4. Ano na magiging sagot natin? Ano na yung magiging bagong matrix natin? So basically, multiply mo lang ito lahat. Mga terms. So magkakaroon tayo ng panibagong matrix na ito natin ilagay. So negative 4 times 5, that is negative 20. Negative 4 times 1, that is negative 4. Then negative 4 times 6, that is negative 24. Negative 4 times 0 is 0. Ito na yung magiging matrix natin. Distribute lang. Lang. Number 2 na agad. So kunyari meron naman ganito. 6, negative 5, 3, then negative 5, then pa plus, maganda natin ilagay sa C1, 0, 1, 0. So kapag plus naman, add mo lang siya pa ganun, yung row 1, column 1 sa row 1, column 1 sa kabila, kasi addition sila eh. So bali magkakaroon ka dyan ng 6 plus 1 is 7. Then negative 5 plus 0 is negative 5. Then 3 plus 1 is 4. Then negative 5 plus 0 is negative 5. So ganun siya ginagawa. Number 3 na kagad. So number 3. So let's say meron tayong 2 by 3. Negative W. Negative 4 plus U. 0. Then V. Then 5V. Tapos 3WV. So bari i-apply mo lang yung sa polynomials na pwede mo lang ayan no, combine yung mga parehas na terms. So let's say meron tayong scalar for W. So multiply mo lang siya lahat. So bali magkakaroon tayo dito ng bagong matrix like hello, negative times negative is positive, then 4W times W magiging 4W squared. Then negative times negative is positive, so distribute mo na lang yung guys. So bali magkakaroon ka ng negative W times negative 4W times negative 4, that is positive 16W. Then distribute mo rin dito yung guys. So magkakaroon tayo ng negative 4W times U. Magkakaroon tayo ng minus 4W U. Kasi para mo i-combine, magkaiba silang variables, isusulat mo lang sila parehas. Then syempre, itong sa dulo, 0 na to kasi times 0 siya. Then ito naman, ganoon din. Negative 4W times V, magiging negative 4W tas V. Then ito naman, ganun din. So, negative 4W times 5D, magiging negative 20W tas V. Then, ito naman, negative 4W times 3WV, magiging negative 12W squared. Then, yung V natin. So, ganun siya kadali pag nag-matrix na operation. So, paano naman kung subtraction? Let's say number 4. Di subtract mo rin siya. So let's say meron tayong dalawang matrix na 3 by 3. So negative 4, negative 5, then 5, 1, 6, tsaka 3, negative 2, 2, tsaka 1. Subtract natin sa kabila, 3 by 3 rin. So negative 6, negative 1. Basta i-apply mo lang guys yung rules ng integers, then makikets mo na yan. Kung hindi ka nalilito sa integers, hindi ka dito malilito. So ngayon meron tayong gandang 3 by 3. Dahil subtraction siya guys, magkakaroon tayo ng una
na negative 4 minus negative 6. So, ano magiging sagot doon? Kung meron kang negative 4 minus negative 6. So, bali, apply mo lang siya ng integers, no? So, that is positive 2. Sana gets yun, na? Then, negative 5 minus negative 1. So, magkakaroon tayo ng ilan? That is negative 4. Then, 5 minus negative 6. So, bali magiging 5 plus 6 lang yun. That is 11. Then, sa kabila naman, sa second row, 1 minus 6. That is negative 5. Then, 6 minus negative 3. That is positive 9. 3 minus negative 2. That is 5. Then, negative 2 minus 4. That is negative 6. Then, 2 minus negative 1. That is positive 3. 1 minus negative 3. That is positive 4. So, pag in-apply mo yung integers, yung rules natin, pati yung rules ng mga signs, may gets mo yan. Kasi integers lang to pag operation ng matrix. So, number 5. Para dito. Ano kaya? Ito na lang. Ito. Let's say meron tayong negative 4p, 2b, and 6b. 3 by 1. Plus 2. Then 3a, ab, and a plus 4. So basically guys, bago ka mag-solve nito, pwede mo i-distribute kung gusto mo. Pero kaya naman siya siguro i-mental. 2 times mo lang naman to dito. Pero kung nahihirapan ka sa ganun, hindi i-rewrite mo to muna, i-distribute mo muna. So pag ginawa natin yun, copy lang natin tong unang matrix. So negative 4b, 2b, tsaka 6b. So count tayo ng plus 2 times 3a, that is 6a. Then 2 times ab, that is 2ab. Then 2 times a is 2a. Then 2 times 4, that is 8 plus 8. So ito na yung i-add nating dalawa. So ano ba yung negative 4b plus 6a? Hello, paano yun? Tignan ko lang. Copy mo lang yan kasi magkaiba sila ng variable. So bali magkakaroon ka ng negative 4b plus 6a. Kasi pwede lang natin i-combine. Tawag dito. Pag same ng variables, di ba? So magkakaroon tayo ng copy lang yun. So meron tayong 2b plus 2ab. So para sila may variable b pero hindi sila parehas kasi may a2. So balik copy lang natin lahat yan. 2b plus 2ab. Then yung 6b plus 2a plus 8. So i-copy mo lang yan. So magkakaroon ka ng 6b plus 2a plus 8. So ito na sila. Mukha lang silang magulo. Pero madali lang to guys pag nag-operate ng matrix. Ayun lang. Pero pagdating sa multiplication guys, ibang usapan yun ha. Like, may condition yun bago may times. Then, pero may bits na tayo doon regarding sa multiplication. Pero yung pagdating sa scalar, sa subtraction sa addition, ganito na yung ginagawa. Yung multiplication kasi may ano yun eh. May sinusunod na kailangan yung dalawang gitna. Yung column ng first matrix mo sa row ng first matrix sa second matrix mo, dapat pareha sila para ano hindi pa right tas bababa ano kunyari ganito paano pa to explain eto sige gawa tayo total operation naman ang number na ba number 6 so number 6 hirap mag-edit na ito. So, let's say meron tayong given na 3. Ayo, yung para tsaka pababa na sabi sa 3, negative 3, 6, tsaka 3. Then times
Yung ito naman. 2, 6, 1. Tapos 6, negative 5. Then 4. So, mamultiply lang natin yung matrices natin. Kasi ito guys, 2 by 2 to. Tapos yung kabila naman is 2 by 3. So, unang binabasa yung row sa column, no? So, yung row natin dito dalawa. Yung dalawa yung column. Dalawang row, tatlo yung column. So, pag pwede lang natin ito i-multiply, kapag etong column ng row ng matrix 1 mo is parehas sa row ng pangalawang matrix. So, dahil parehas sila guys, pwede mo sila i-multiply. Then, yung magiging result dapat na yan is etong nasa dulo. Magiging 2 by 3 dapat yung tawag dito, final answer. So, bali kung 2 by 3 siya, ganito yung tsura niya. Dalawa yung row, tapos tatlo yung column. Ganito yung tsura niya. Anyways, para magawa na, sagutan natin. So, paano ba yung ginagawa? So, itong 3, na una, pa-right muna, di ba sabi? Sa baba. Add mo lang yan. So, magkaroon ka ng 3 times 2. Lagay natin. Plus, yung negative 3 times 6. So, magkaroon ka ng negative 3 times 6. Dito pala yung sa una. And dito naman guys, sa pangalawang column. Gawin din gagawin. So, magkaroon ka ng 3 times 6. Lagay mo lang yun. Plus, negative 3 times negative 5. Negative 3 times negative 5. Then, punta ka dito sa kabila, sa third column. So, 3 times 1. Then, negative plus negative 3 times 4. Then, okay na sa row 1. Punta ka na sa pangalawa. So, galing dito naman, pababa ulit. So, bali magkakaroon ka ng 6 times yung 2 na nauna. Plus yung 3. Kahit i-copy mo na lang itong mga nandito na sa loob. Pwede na yun. So, bali magkakaroon ka ng 3 times 6. Then, punta ka naman sa kabila. So, pagkain mo lang itong 6. Kung nakita mo na, then 6 din sa loob. Negative, ito naman, 3. Tapos, negative 5. Ayan siya. So, meron tayo ditong 6 times yung 1 plus yung 3 times yung 4. Then, ano muna sila? Simplify mo na. So, basically, etong una, ano ba yung 3 times 2? 6 yun, di ba? 6 plus negative 3 times 6, that is negative 18. Step by step, no? Then 6 times 2, that is 12. Plus 3 times 6 is 18. Ito naman dito. So 3 times 6, that is 18. Then plus negative 3 times negative 5 is 15. Then 6 times 6 is 36. Plus 3 times negative 5 is negative 15. Ganoon na siya ginagawa. Ito naman dito. So 3 times 1 is 3. Plus negative 3 times 4, that is negative 12. Then 6 times 1 is 6. Plus 3 times 4 is 12. Then simplify mo na. Puro integers lang to actually. So 6 plus negative 18, that is negative 12. Then 12 plus 18, that is 30. Hello. Then 18 plus 15, that is 33. Then 36 plus negative 15, that is positive 21. And 3 plus negative 12, that is negative 9. And 6 plus 12, that is 18. So ito na magiging final answer natin. So basically madali lang pag nag-multiply. Basta pwede mo siya i-multiply kapag parehas yung column tsaka yung row ng matrix mo. Ganito yung magiging sagot. 2 by 3. 2 by 3 sila. 2 rows, 3 columns. Pero yung process, multiply mo lang din. 3 times 2, then negative 3 times 6. Add mo lang sila.
Gawin lang pag magta-times. Tapos na.